Ngayong taon ng yubileo, tayo ay inaanyayahang maglakbay ng puno ng pag-asa. Sa kabila ng maraming pinagdaraanan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Pag-asa na sa gitna ng kadiliman ay mayroong silahis ng liwanag. Pangako ng isang bagong bukas na maayos, mas kaaya-aya. Kasama ang Batang Minor TV Creative Team, ating pagnilayan sa lubhang banal na mga araw ng linggong ito, ang pakikilakbay ni Jesus sa atin upang magbigay ng pag-asa. Pag-asang magbibigay ng lakas sa atin upang patuloy na hangaring gumising bawat umaga ng may sigla upang mapagpatuloy muli sa kabila ng mga pagkabigo. Magbibigay ng lakas ng loob upang hindi pagapi sa takot o pag-iisa. Dahil hindi naman talaga tayo nag-iisa. Dahil kasama natin si Jesus. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong suwi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ngayong Huwebes Santo, sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang pagbabahagi ng ating kapatid sa pananampalataya na si Brother Michael Yanga ng Diocese ng Malolos. Ang kanyang pagninilay ay may temang Jesus, Karamay kung Sawi. Ako po si Brother Michael Yanga mula sa Parokya ni San Martin ng Tours ng Bukaw, Bulacan. Tara po at magnilay tayo ngayong mahal na araw tungkol kay Jesus. Ang aking pong pagninilayan ay si Jesus sa kabila ng aking mga kabiguan. Alam niyo po, maganda ko pong ma-share sa inyo na ako po ay hindi isang educator, pero ako po ay nailagay sa isang malaking paaralan na upang ako ay mamuno. Pero nung ako po ay nag-umpisa, dito po natin makikita ang napakalaking hamon ng kabiguan, kasawian, at lahat na lang ng hindi maganda ay tunay na naranasan po namin sa aming paaralan. Ito po ang aking i-share ay talaga makikita ninyo ang galaw ng Panginoon dahil kung kami lang ay hindi namin kaya. Noong 2001 po, ang Dr. Yanga's Francisco Balagtas Colleges ay nagpaplano na pong isara ng mga may-ari. Dahil napakakonti na ng mga estudyante at napakarami rin kailangang bayarang utang, marami ring mga hindi magagandang reputasyon na ang eskwelahan at nagmamass resignation na ang mga guro. Mga pasilidad, ang mga gamit namin ay talagang huling-huli na. Kumbaga, ang pag-asa ay unti-unti nang nawawala sa aming mga puso. Ngunit ng panahon na yon ay hindi pa naman ako tunay na bahagi ng eskwelahan o paaralang ito, ng paaralan namin, dahil katulad ng mga ibang kabataan nung panahon na yon, hindi ko gusto magtrabaho sa isang negosyo o ng isang institusyon na galing sa mga kamag-anak ko o ng aking magulang. Gusto ko ay magkaroon ako ng sarili kong pamamaraan upang maging successful. Ngunit iba ang plano ng Diyos. Sa panahon na yon na panay negatibo ang naririnig sa aming eskwelahan,
Nung nag-iisip sila na sila ay magsara, ang aking ama at ang aking mga tito at tita, naisip nila na, sige, isang beses pa, subukan pa natin. At dahil doon, nasama ako sa eskwelahan na ito. Ako ay pinili nila maging director at principal ng Dr. Yangas Colleges Incorporated. Hindi dahil magaling ako, kaya lang wala na talagang mailalagay. Kumbaga sa basketball, naipasok na lahat. Ako na lang ang nasa bench, kaya kailangan ko nang pumasok. Ang problema, hindi ko gusto. Sabi ko nga, gusto ko may mapatunayan. Ayoko. Kaya ako, nagsumbong, umiyak, at nag-open up sa aking tinuturing na second mother na isang madre na aking principal nung high school. Sinabi ko sa kanya, Sister, ang pangalan po niya ay si Sister Milagros Amos. Sabi ko, Sister, hindi ko po kaya, ayoko, at hindi naman ako educator. Tinignan niya ako, sabi sa akin ni Sister, hindi naman ito tungkol sa trabaho na ino-offer sa'yo. Ito ay isang obligasyon mo sa pamilya. Nung sinabi na niya na ito ay obligasyon sa pamilya, wala na akong nagawa. Kailangan kong gawin, kailangan kong tuklin. Kaya pagkatapos nun, kahit pa mabigat ang loob ko, tinanggap ko ang hamon. At nagdasal ako. Lord, napakahirap nito. Hindi ito isang madaling misyon na ibibigay niyo sa akin. Pero tulad ng dati, tutugon ako. Kasi alam ko, ikaw ang mangunguna sa buhay ko. At ang pagdating ko nga doon, tunay nga, napakahirap ng aking gagawin. Napakaraming utang, ang mga kabataan ng panahon na yon ay parang walang balak sumunod. At pati ang mga guro ng panahon na yon, nung pagpapakilala sa akin, naalala ko, 44 po ang teachers. Pagkatapos po ng 2 linggo nung pinakilala ko, alam niyo po kung ilan na lang? 14 na lang. Nag-mass resignation ang mga guro. Kasi siguro sabi nila, hindi ko sila masisisi. 26 years old, mamumuno sa isang eskwelahan na naghihingalo. Ano makakaya niyan? Ako naman po, ang tanging dala ko lang noon ay karanasan ko sa simbahan. Noong taon na yon, nung panahon na yon, ako ay talagang laman ng simbahan. Mula nang 8 years old ako ay naging server of the altar, tumugtog ako sa misa, at ang una kong trabaho ay sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang Alay Kapwa Coordinator. So panay tungkol sa simbahan. Yung pala ay may plano ang Panginoon. Kaya pala ako nilagay dito nung nabasa ko yung mga brochure at nakakausap ako ng mga dating pa mga guro rito. Ang plano pala ng aking lolo, o tinatawag namin tatay, si Dr. Ismael Yangas Sr., ay magkaroon ng private school for the poor. Doon pa lang kinilabutan na ako. Parang alam ko, Lord, parang meron kayong gustong gawin. Parang talagang dinala niyo ako rito. Kasi alam niyong para ito sa mga mahihirap. Hindi ito talaga pani-edukasyon lamang, kundi ito ay paglilingkod sa mga the least, the last, and the lost. Kaya mas lalo ko siyang niyakap. Sabi ko pa sa sarili ko, sayang ang mga pinag-aralan ko sa mga magagara at malalaking institusyon o universidad sa Pilipinas, sa Lasal at Ateneo, kung hindi ko rin naman to magagawa ng paraan na maging mas mabuti ang paaralang ito. Ang nakakapagtaka, wala sa plano, pero sa pagninilay ko, nung nag-umpisa na yung school year 2002-2003, hindi academic reforms ang ginawa ko. Hindi pagbabago sa eskwelahan ng mga tungkol sa mga asignatura, mga subjects ang binago ko. May isa akong salitang inintroduce sa kanila at ang salitang ito ay God-centeredness. Nagprint ako sa printer, sa isang bond paper, at sa bawat classroom, ako ang nagpaskil ng word na God-centeredness at ang meaning nito. Ang sinabi ko lang doon, think about God in every action you make. That's God-centeredness. So, nung nilagay ko yan sa bawat classroom,
ang mga bata ay nagtatawanan. Kapag pumulot sila ng isang trash or ng dumi, sabihin nila, uy, God-centered. Kapag ang lalaki ay nagpaupo sa babae, sa silya, at siya ay tumayo, sabihin, uy, God-centered. Kumbaga lahat ng mga niloloko nila yung salitang God-centeredness to the point na yung mga teachers naiinis. Sabi ko naman sa mga teachers, hindi, huwag kayong mainis. Ibig sabihin, kapag binibiro na nila yung word na God-centeredness, ibig sabihin nun ay tunay nga na pumapasok na sa kanilang puso at isip yung salita. Kumbaga sa kanta, nagkaka-LSS na. Last Song Syndrome. Naalala nila palagi. At hindi ako tumigil doon. Ginawa ko, nagkaroon kami ng mga activities na hindi para mabore ang mga bata, pero para mas maging masaya. Nagkaroon kami ng mga praise and worship, pinaganda namin ng mga misa, nagkaroon kami ng, baka dito lang sa paaralan na ito, meron ito, ang God-Centered Week. Nakalaunan ay naging God-Centered Month. Ginaya namin ito, inspirasyon nito ang World Youth Day noong 1995. Every year, may kanta, may tema, may original song, may mga laro, may activities, may pagtulong, may mga contests, at kung ano-ano pa. Ginagawa naming masaya ang God-Centered Week. Pero at the end of the day, it's all about God. Alam niyo po, dumaan ang mga taon, ang naging paborito na ng mga kabataan dito sa DYCI ay yung God-Centered Week na naging God-Centered Month. Dumating yung taon na 2012. Nagkaroon ng isang patimpalak sa mga paaralan. Ito ay tinatawag na Most Transformative School in the Philippines, na sponsored ng ABS-CBN, Knowledge Channel at Rex Publishing. Sabi ko sa aming staff noon, na ngayon ay Operations Head na, si Ma'am Michelle de la Cruz, sabi ko, lahat ng mga kailangan natin, sige, ang word ko pa nga, dayain natin. Sige, lahat ng mga ginawa natin pagbabago, lagay natin dyan, lagay. So, at the end of the day, nung nalaman na namin yung resulta, nagulat kaming lahat, kami ay nasa top 3. Nasa final list. So, yung tatlo na yon pupuntahan ngayon ng panel of judges. So, binigla kami ng panel of judges. Naalala ko, Webes o Biyernes yun, pupunta raw sila next week. Any day ng next week. Ang problema namin, January yun. Last week ng January. Yun ay God-Centered Week. Natakot ako kasi usually kapag may mga pupuntang mga eksperto ng edukasyon, ang gusto nila makita ay lesson sa classroom. So nag-meeting ako sa mga teachers namin, sabi ko, kailangan ba nating i-postpone muna? Tingin ko, kailangan natin i-postpone muna ang God-Centered Week at mag-regular classes tayo. Umuo naman lahat sila. Pero pagkatapos ng meeting, sabi ko, parang may mali. May mali. So sabi ko, meeting tayo ulit. Sabi ko, hindi, sige, tuloy lang natin ang God-Centered Week. Tuloy lang natin. Bahala na. Ang Diyos naman na nagdala sa atin sa ganitong pagkakataon. Bakit natin ngayon ikakahiya? So ngayon, dumating ang mga panel of judges Biyernes. At ang Biyernes, yun ang culminating day ng lahat ng activities ng God-Centered Week. At ito yung nakakakilabot at nakakagulat. Pagdating pala ng chairman of the board, ang sabi niya, "You have a lot of activities you presented, but we are especially curious about one activity that you have. And that is the God-Centered Week." Mangiyak-ngiyak po ako nung narinig ko yun. Kasi sa lahat ng activities na nilagay namin, napakarami po, yun ang kanilang hinanap. At nagkataon pa yun sa araw na culminating activity ng God-Centered Week. Take note po, my brothers and sisters, hindi po nila alam na yung araw na, or yung linggo na yun ay God-Centered Week. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, masasabi mong nagkataon. Naswerte lang kami.
Pero kung naniniwala ka sa Diyos, God's will. Dumating sila nang hindi nila nalalaman na God-centered week. Dumating sila nang hindi nila nalalaman na culminating day ng God-centered celebration ng DYCI na kanilang hinahanap. Nung hinanap nila yon, alam kong may plano na ang Panginoon para sa amin. After a few months, from a school of last resort, tapunan ng kick-out noon, ngayon, tayo ay naparangalan na most transformative school. Not in Bukawi, not in Bulacan, but in the whole Philippines. My brothers and sisters, para siyang pelikula, no? Pero totoo to. Lahat ng 10 taon na pinagdaanan namin ay hindi madali. Pero ang natutunan ko ron ay ipasa Diyos ang lahat ng kabiguan ng mga nangyayari sa atin. May punto sa buhay natin na hindi na natin kaya. Nagawa na natin lahat, at kung nagawa na natin lahat, panahon na ipasa Diyos ang lahat ng ito. Ang karanasan, ang kasaysayan ng Dr. Yangas Francisco Balagtas Colleges na naging Dr. Yangas Colleges Incorporated ay magsisilbing liwanag sa atin na sa kabila ng mga kabiguan, imagine, mass resignation ng mga teachers, wala ng estudyante, wala ng pondo, masama na reputasyon, pangit na ang tingin ng lahat. Alam niyo po ba, mula sa 500 estudyante noong 2002, ngayon ay nasa higit 12,000 estudyante na ang eskwelahan ng Dr. Yangas Colleges. Not because of me, not because of the Yanga family, not because of the DYCI community, but just because of the Lord. Sa Panginoon, may pag-asa. Sa ikahuli, gusto ko sa inyong i-share kung ano ang pag-asa. Tulad na naramdaman ko dito sa DYCI, tulad na rin sa nangyayari sa buhay ko bilang bahagi nitong pamayanan ng Dr. Yangas Colleges Incorporated. Through all those years, actually, kaka 25 years ko lang, ang pag-aasa sa akin ay 4 na bagay. Number 1, He offers protection every day. Lagi niyang binibigyan ako at tayo ng proteksyon. Sa lahat ng mga hamon, sa lahat ng mga problema, akala ko wala nang katapusan or hindi ko na matatanggumpayan, pero biglang maayos. Biglang magkakaroon ng solusyon at mas magandang paraan para ma-solve ang mga problema. That's the first one. He offers protection every day. Second, He offers pardon every day. Palagi niya tayong pinapatawad. Kaya palagi tayo yung alibughang anak na palagi tayong pinapatawad at sineselebrate kapag tayo bumabalik sa Kanya. Ang dami naming kapalpakan. Ako, ang dami ko rin kapalpakan bilang Pangulo at bilang lingkod dito sa DYCI at sa simbahan. Marami akong kapalpakan. Pero lagi akong pinapatawad. He offers pardon every day. Third, He offers purpose every day. Palagi niya tayong binibigyan ng paraan para makahanap tayo ng kabuluhan sa ating buhay. Dati ayoko dito sa paaralang ito kasi may pride ako. Gusto ko magkaroon ako ng trabaho na hiwalay sa negosyo ng aking mga pamilya. Ngunit ngayon, you know what, brothers and sisters? I feel that this is the best decision that I have ever made to be part of DYCI. And not because, again, of my good decision to be here, but because of the Lord. He offers purpose every day. Binigyan niya ng kabuluhan ang ating buhay. And finally,
Kapag sinunod natin ang Panginoon, tunay nga may pag-asa because He offers peace every day. Sa Diyos, may kapayapaan. Sa kabila ng kabiguan, laging may kapayapaan. Pag pinagsama-sama natin yon, hope. He offers protection every day. He offers pardon every day. He offers purpose every day. And He offers peace every day. May we all be blessed during this very meaningful Holy Week. God bless everyone.